Handa raw ang Malacanang na protektahan ang mga nagbubunyag ng anomalya sa flood control projects basta't may sapat na ebidensya. Naniniwala rin ang palasyo na hindi mauuwi sa gulo ang pagbabago ng liderato sa Senado. Live mula sa Phnom Penh, Cambodia, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase. Cheryl, nagsalita na nga ang Malacanang tungkol dito sa pagpapalit ng liderato sa Senado at sa mga ibinunyag ng mag-asawang Diskaya na mga pangalan ng mga kongresista at iba pang government officials na maaaring ang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Yan ay sa gitna ng 3 araw na state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Phnom Penh, Cambodia. Tiwala ang Malacanang na hindi mauuwi sa political chaos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos palitan ni Senador Tito Soto si Senador Francis Escudero bilang Senate President. Giit pa ni Jose Castro, bagamat nagulat siya sa nangyari, wala namang say ang palasyo sa pamunuan ng Senado. Sabi nga ng Pangulo, hindi naman siya maaaring makialam kung ano ang gusto ng mga senador. Kung sino man ang mapipili ngayon ng mga senador bilang kanilang leader or president, susuportahan naman niya ng Pangulo. Ang hindi na raw ikinagulat ni Jose Castro ng pangalanan ng contractor na si Curly Diskaya ang mga kongresista at iba pang government officials na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Gayunman, dapat daw nabuuin ng mga Diskaya ang kwento, lalo na't lumabas sa Senate hearing na 2016 pa ito nangyayari. Handa raw silang bigyang proteksyon ang mga tetestigo sa mga anomalya sa flood control projects, kabilang na ang mga Diskaya, pero dapat may ebidensya ang mga paratang nila. Hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na at pwede nang akusahan ni numan. So kailangan pa rin ang kabuuang ebidensya para po kapag isinalang to sa korte, ay hindi naman to basta-basta madidismiss. Ang lahat ng yan nangyari habang nandito si Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia para sa kanyang state visit. Kanina, humarap na si PBBM sa isang bilateral meeting kasama si Cambodian Prime Minister Hun Manet. 3 kasunduan ang nilagdaan, kabilang ang Memorandum of Understanding in Combating Transnational Crime, Higher Education at Air Services. Human trafficking, cybercrime, illicit drugs, and other transnational threats. These dangers affect the safety of our citizens and the stability of our societies. It is in this spirit that we agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift. Cheryl, ngayong hapon ay humarap din si Pangulong Bongbong Marcos sa business community dito sa Cambodia para hikayatin ang mga investors dito na mamuhunan sa Pilipinas. Ngayong gabi, inaasahan na dadalo siya sa isang state banquet bago siya bumalik ng Maynila bukas. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.